At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Designated Survivor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ayos, Karen! Ang galing mo! Ito pa, pangalawa mga kabarangay. Yung tinatawag na stubborn constituents. Marami ang bumubuto ng kung sinong mas malaki ang ibibigay, yun ang kanilang ibubuto. Kahit kulang sa kaalaman. Ay, tama nga naman yan. Ang galing mo talaga, Karen. Believe kami sa iyo, Karen. Pangatlo, kami sa iyo, mabuti. ang peace and order. Naku, gulo doon, gulo dito. Paano tayo aasenso kung magulo? Ang mga barangay officials hindi marunong pagbatiin ang mga kabarangay niya. Kung minsan, lalo pa niyang pinag-aaway-away. Kaya ganito ang nangyayari. Walang asenso. Ayan, kabarangay ka. Di ba magaling magpaliwanag ang aking adviser? Palakpakan naman natin si Karen. Ang galing-galing. Galing mo pala ni Karen. Sana, ikaw na lang yung kapitan. Ikaw na lang kapitan namin. Patay. Oo nga naman, Karen. Huwag ka na lang bumalik sa trabaho mo. Dito ka na lang. At kumandidato ka na lang para sa punong barangay at susuportahan ka namin. Karen. Ikaw na lang kumandidatong kapitan dito sa atin. Veronica, bakit mo naman sinabi ang ganon? Matanda ka na, Kap. Baka hindi mo na kaya. Kaya si Karen na lang ang kumandidato para sa PB. Bayaw, mabuti naman at gising ka na. Pwede bang mag-usap tayo sandali? Oo naman, Bayaw. At anong pag-uusapan natin? Naku, Bayaw. Pinayagan kong magpaliwanag sa mga tao si Karen kahapon. At naging malaking problema ko ngayon ang nangyari. Bakit? Ano bang nangyari? Pakipaliwanag mo nga sa akin, Bayaw. Bayaw, pinaliwanag ni Karen ang tungkol sa problema ng bansa. Napabilib niya ang mga taong nakinig sa kanya. Dahil mausay nga siyang magpaliwanag. Pinapalakpakan ko siya. Pumalakpak naman ng mga tao. Tapos may nagsalita na dapat daw na si Karen ang kandidatong kapitan. Nasaktan ako, Bayaw. Tapos nag-second demotion pa si Veronica na ang sabi, susuportahan daw niya si Karen. Naku, Bayaw, parang dinurog ang dibdib ko nang marinig ko si Veronica na nagsabi ng ganon. Kaya tulungan mo ako, Bayaw. Payuhan mo nga ako kung anong dapat kong gawin para hindi tuloy ni Karen ang kumandidato. Delikado ko, Bayaw. Tatalunin ako ni Karen kapag siya ang kalaban ka. Yan ba ang problema mo, Bayaw? Oo, Bayaw. Kaya tulungan mo ako. Anong gagawin ko, Bayaw? Ano? Madali lang yan, Bayaw. Para mawalan ka na ng problema. Sige. Ano ang gagawin ko, Bayaw? Sabihin mo naman sa akin kaagad. Sige na. Ano pa, hayaan mo na lang si Karen ang kumandidato. Alam ko na kayang-kaya niya. Hindi mananalo ang sino mang kalaban niya. Huwag ka nang makialam dahil matanda ka na, Bayaw. Bayaw! Ay, naku, mga kapatid, kilala niyo ba si Imay? Si Imay? Yung nagtitinda ng sapatos? Oo, kilala namin. Naging kapit Ay, kami ni nako, iba na naman ang topic ng mga marites na ito. Yung dating may sakit na tulo.
Bakit ganito sila? Darwina, pabili nga ng pasador, yung dati kong binibili. Ha? Pasador? Oy, teka. Sinong gagamit? Ikaw ba? Oo, Darwina. Teka, ang ibig mo sabihin binatnan ka? Oo, Darwina. Naku, hindi pala totoong buntis ako. Kundi, feeling buntis lang. Dahil sabik na sabik kami sa isa't isa ng Ay, asawa nako. ko. Di wala na pala akong aanakin sa binyan. Oo, Darwina. Sayang Akala ko, talaga nabuntis na ako. Yun pala, hindi. Oy, paano yan? Aalis na si Adonis. Lalong hindi ka na mabubuntis. Kaya gusto kong dito na lang siya maghanap ng trabaho niya para magkaroon kami ng anak. Hey! Kayang mga badites! Umalis na kayo dito! Kundi, pagpapatayin ko na kayo! Pinin? Mabitik na ba rin? Takbo! Naku, pumasok na rito. At isasar ko. Pumasok ka, isasar ko ang tindahan. Delikado. Baka tayo ang mapagbalingan. Bakit mo naman ginawa yun, Punyang? Nakakahiya. Ayan, binabatikos na naman ako sa social media. Sabi nila, hindi raw kita kayang kontrolin. Bakit kasi pinatulad mo pa ang mga yun? Bakit, Punyang? Paano hindi ako magagalit sa kanila? Pinagkakalat nila bagong kabit ko raw si Boy. Ano? Sinong nagsabi niyan? Si Intoy na magtataho. Ikinwento raw sa kanya ni na Insyang at Bunjeng. At ilang beses daw kaming nahuling nagtatalik sa gitna ng maisan ni Kanuta. Bakit? Hindi ba totoo na nakipagtagpo ka kay Boy? Ano ka ba naman, kuya? Pati ba ikaw naniniwala sa chismis na yan? Alam mo, Punyang, may kasabihan tayo na kapag may usok, may apoy. Hindi ba? Kuya? Bakit ba ikaw? Hindi naniniwala sa akin. Bakit? Mabuti ba yatang mamatay na ako? Dahil malaking kahiyan ka ang kumakalat na balita. Nako. Huwag ka nga umiyak sa harapan ko. Pangit ka na nga. Mas lalo kang pumapangit kapag umiiyak ka. Parang sound system ng sinaunang panahon. Ay, kuya. Bakit hindi mo man lang ako ipagtanggol ngayon? Bakit? Ay, sinabi ng tama na Nainis lang ako kapag nakikita kitang umiiyak. Hindi mo bagay. Masyado ka ng OA. Kumbaga sa English wrong spelling pa. Kung hindi ka titigil niya, babariling kita. Kuya? Sandali lang, nandyan na. Pare Asyong, kailangan mag-usap tayo dahil malaki tayong problema. Anong problema yan, pare? Papasukin mo muna ako, pare, para makapag-usap tayo ng masinsinan. Sige, pumasok ka, pare. Bilisan mo. Gusto kong malaman kagad kung ano yung sasabihin mo. Sige, pasok ka, maupo ka. Dito. Pare, parang hindi na yata tatakbo sa pagkapunong barangay si Karyong. Ano? Ayos, pare. Wala na akong kalaban. Pero teka, bakit ang sabi mo may malaking problema? Pare, hindi na nga siya lalaban dahil malakas daw ang kanyang makakalaban. Ay, alam niyang malakas ang kanyang makakalaban. Hindi, ako nga yun, pare. Anong problema daw sa sinasabi mo? Pare, hindi na si Karyong ang makakalaban mo. Hindi na si Karyong? Sinong makakalaban ko, pare? Sino?
Si Karen na raw natauhan ni Prami Domingo, ha? Ang tatakbong punong barangay sa nalalapit na 2025 barangay eleksyon. Ano? Patay! Ay, mabuti naman at natsambahan din kita, Bibang. Aswag ka. Ay, nako. Ikaw pala, Ate Punyang. Ay, Bibang, halika. Kagulat ka naman. Samahan mo akong maglibang. Ang laki-laki ng problema ko. Ha? Ano bang problema mo, Ate Punyang? Busy kasi ako ngayon eh. May pinapagawa sa akin si Darwina. At kailangan matapos ko yun ngayon. Kundi, magagalit at isusumbong ako kay Ate Angeling. Ay, sige. Kung tatanggihan mo ako, ituturing na rin kitang mortal na kaaway. Ate Punyang! Kanina pa ako dito sa barangay hall. Hindi pa dumarating si Veronica. Kailangan mauna siyang dumating kay Pineng. Kailangan makausap ko siya ng masinsinan. Ay, Veronica, dumating ka na. Gusto kitang makausap. Ayan na siya. Dumating na. Veronica, mabuti naman at dumating ka na. Isarada mo nga yung pinto tapos pumasok ka sa opisina ka. Ano bang sasabihin mo sa akin, Tanda? Kapitan. Sabihin mo na dahil nagmamadali ako eh. Ha? Kapag nagmamadali ka, paano tayo makakapag-usap ng masinsinan? Naku, ang dami mo namang artikap. Sabihin mo na kasi kaagad kung ano yan. Veronica, bakit mo naman sinabi ang ganon? Parang gustong-gusto mo na akong matalo. Si Karen ang gusto mong suportahan. Oo, dahil alam kong kayang-kaya niya at karapat-dapat lang na siya na. Dahil malayong kayang-kaya niya kaysa sa'yo. Dahil sobrang matanda ka na. Uugod-ugod ka na. Veronica! Hindi pwede ka. Parang ginaayawan na ako ni Veronica. Ayaw na niya akong makausap ng matagalan. Veronica, bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Mula nang pinayagan na ko siyang ituring niyang parang kuya si Adonis na yon, hindi na ako pinapansin. Nagkamali yata ako ng pagpayag ko. At nagkamali rin yata ako sa pagkuha ko kay Karen na advisor ka. Nasolusyonan na nga ang problema ng barangay pero nagka-problema naman ang puso ko. Veronica, bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit? Susubukan ko siyang tawagan. Mabuti naman at nag-ring ka agad. Ayan. Hello! Kapkaryong! Kwan! Ikaw? Sino ka? Nasaan si Veronica? Ha? Ako si Adonis Kap. Naliligo lang sandali si Veronica, kaya akong sumagot. Magkasama kayo ni Veronica ngayon? Nasaan kayo? Nasa motel kami. Ay, Kwan, dito sa bahay, Kap.
Pwede ba nga makausap ko si Veronica sandali? May mahalaga lang akong sasabihin sa kanya. Oo, Kap. Sandali lang ho. Veronica. Tapos na yung naligo. Veronica, si Kap may sasabihin daw sa'yo. Oh, Kap! Bakit na naman? Anong sasabihin mo? Pwede. Veronica, parang awa mo na. Huwag mo na akong... Tama na, Kap! Ayaw ko na mahabang usapan. Prangkahan na lang tayo. Veronica, bakit mo biglang nagkaganyan ka? Hindi mo na ako mahal. Naku, ikaw? Mamahalin ko? No way! Uugod-ugod ka na. Malayong-malayo ka kay Adonis. Napakakisig niya. At naibibigay niya ang kaligayahan na hinahanap ko. Bye! Veronica! Hello! Hello, Veronica! 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 Oy, ikaw pala, Pining. Alam ko nang bibilhin mo. Pasador ulit, ano? Hindi, Darwina. Ha? Bibili ako ng shampoo. Tapos na kasi ang dalaw ko. Kaya ihahanda ko ang aking sarili para sa asawa ko. Malapit na kasi siyang umalis eh. Ha? Aalis na siya? Nako, akala ko ba hindi na siya aalis? Dahil kakandidato siya, nakagawad dito sa atin. Katim ni Karen. Naku, nakarating na pala sa iyo ang haka-haka na yan? O bakit? Hindi ba totoo? O, di ba kakandidatong punong barangay si Karen? At kagawad din siya ni Adonis? Nako, haka-haka lang nila yan. Bakit pa ba siya kakandidato? Maganda naman ang posisyon niya sa trabaho niya. Ayaw kong pag-usapan natin yan. Baka may makarinig na Marites. Ipagkakalat na naman kaagad. Nako, kalat na no. At alam mo, nakita ko si Kapitan kanina. Parang naninibago ako sa kilos niya. Ha? Bakit? Ano bang napansin mo kay Kapitan? Akalain mong napakalayo ang tingin. Pero wala namang tinatanaw. Ano? Parang kanta, hindi ba? Meron bang ganon? Oo. Malayo ang tingin, pero walang tinatanaw? Oo, Pining. Yan ang napansin ko kay Kapitan kanina. Hindi siya makausap ng matino. Parang nasisira na yata siya ng bait. Darwina! Ay, kuya, hindi mo ba napansin na lumabas ng bahay si Kariam? Hindi naman. Bakit? Wala mo doon sa kwarto ninyo? Wala, kuya eh. Nanibago ako sa mga kilos niya. Bakit? Anong napapansin mo sa mga kilos niya? Parang hindi ko makausap ng matino eh. Kung sasagot siya, ang layo sa tanong ko. Abay, nako. Baka iba na yan, punyang. Ha? Iba na. Anong ibig mong sabihin, kuya? Mag-ingat ka. Baka nasisiraan na ng bait ang asawa mo. At kung mangyayari yan, si Adong ang designated survivor. Ayon sila Benito at Ambreng, nagkukuntuan sila. Ano kayang pinag-uusapan ng dalawang yan? Pakinggan ko nga, baka ako ang pinag-uusapan ng mga hunghang na mga yan. Alam mo, Ambreng, kawawa naman si Kapitan. Mantakin mo, ipinagpalit siya kay Adonis. Ay, oo nga eh. Kawawa si Kapitan. Dahil nasalisihan siya ni Adonis. Paano naman kasi? Tanga si Kapitan eh. Napakatanga niya. Hindi.
Papatayin ko kayo, Papa. Oh, hindi ba? Ang di ako maghinga. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Ano kaya ang mangyayari kay Kapitan Karyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatan, Designated Survivor, sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!